Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon dito. Ito ang sinasabi na si Putin daw ay ika-capture na ng Amerika or hulihin daw ni Donald Trump si Putin. Totoo kaya ang kumakalat na balitang ito? Dahil nga yung tanker ni Putin, di ba, ay kinumpiska ng Amerika. Si Maduro ay hinuli, captured. Ngayon, ayon sa mga kumakalat na mga chismis, ay susunod daw ni Trump sa paghuli o i-capture itong si Putin. Kaya para klaruhin natin to, ating pakinggan ang balitang ito. Mismo si Donald Trump ang nagsasabi tungkol sa kumakalat na chismis. President Zelensky said that he was watching with the rest of the world as you made this order to go and capture Nicolas Maduro. And he said, if that's how it works with dictators, then the United States knows what to do next. Sounds like he wants you to go and capture Vladimir Putin. Would you ever order a mission to go and capture Vladimir Putin? Well, I don't think it's going to be necessary. I think we're going to have I've always had a great relationship with him. I'm very disappointed. I settled 8 wars. I thought this would be in the middle of the pack or maybe one of the easier ones. And I don't know if you know, Peter, the last month they lost 31,000 people, many of them Russian soldiers, and the Russian economy is doing poorly. I think we're going to end up getting it settled. I wish we could have done it quicker because a lot of people are dying, and mostly soldiers. You know, they get hit in Kiev and they get hit a little bit here and there, and people are dying there too. But largely, it's the soldier population. When you have 30,000, 31,000 soldiers dying in a period of a month, 27,000 the month before, 26,000 the month before that, that's bad stuff. So, as you know, President Biden gave $350 billion. Alright, so ito yung klaro pala. Hindi huhulihin ni Donald Trump si Putin, pero meron siyang gawing magandang negosasyon kay Putin para matigil na. Kasi buwan-buwan pala ay nasa ilan ba yun? Nasa 20,000. Higit kumulang ang mga namamatay sa giyera sa side ni Putin at side ng Ukraine. Kaya napakaraming buhay na niyan. Dahil lang sa giyera, ano bang meron dyan? Diba? Yan ay dahil sa mga isip ng mga leader na katulad ni Putin na gusto mang-agaw ng mga teritoryo. Katulad din yan ni Xi Jinping na gusto mang-agaw ng teritoryo dito sa Pilipinas, sa Taiwan at sa Japan. Kaya ang mga utak na yan ng mga leaders, yan yung talagang hindi dapat pamarisan. Dahil di ba? Walang kwenta sa kanila ang mga batas, ang mga international law. Dahil feeling nila na sila nga yung mga superpowers. Kaya ngayon si Donald Trump na ngayon ang pinag-iinitan ng ng mga kalaban dahil ginamit na ni Trump ang pagiging superpower sa panghuhuli nitong mga kalaban ng Amerika katulad ni Maduro. Ngayon yung presidente ng Colombia ang pinag-iinitan ni Trump. Kaya mamaya meron tayong update, balita tungkol sa Colombian President kay Pietro kung ano nang nangyari. Okay, balik tayo kay Donald Trump. To Ukraine to fight, and we would never get that back, although I did make a rare earth deal to get it back, so we will be getting it back, but shouldn't have done that. It was a bad thing to do. I will say that right now, because I was able to get NATO to up GDP from 2% to 5%, NATO's got a lot of money, and they're paying for everything. We're not losing any money. We're making a lot of money, I guess, if you think of it, because we're selling our military equipment. They're probably giving it to Ukraine, but we're selling them to NATO military equipment. We're getting full price and all of that, but that's not a big deal to me. What is a big deal is stopping a war where 30,000 people are being killed every single month. Okay, so ito yung nangyayari mga kababayan. Sa panahon pala ni Biden ay merong 300 billion yata in aid cash
sa Ukraine para makabili ang Ukraine ng mga armas at makapagsuporta sa gera. Kasi nag-hire pa ang Ukraine ng mga ng mga tagalabas, di ba? Mga international na mga na mga contractor na tinatawag. Yun yung mga binabayarang mga grupo ng mga sundalo. Napabalita nga na mayroong Pilipino sa Ukraine war eh. Ngayon 300 billion logi daw doon ang Amerika, sabi ni Trump. Kaya ang ginawa ngayon ni Trump ay ang NATO ang pinapagastos ngayon ni Trump eh. Hindi na nagbibigay ang Amerika. Kung nagbibigay man ay mga armas na lang na hindi na ginagamit sa Amerika. Marunong ang Amerika eh. Marunong si Donald Trump. Sa panahon ni Biden, lugi ang Amerika. Kasi malaki ang binigay na cash donation sa Ukraine. Ngayon doon naman tayo sa ano bang makukuha ng Amerika sa Ukraine. Si Trump mismo nagsasabi na kukunin niya ang rare earth minerals. Ang rare earth minerals, yun yung mga minerals na ginagamit sa electronics, katulad ng mga ginagamit sa IC, transistors, at iba pa na ginagamit sa industriya ng rare earth minerals. At ang China ang pangunahing nag-produce niyan eh. Pero ang Ukraine pala ay napakarami niyan. Kaya ang kapalit niyan sa tulong ng Amerika ay ang rare earth minerals. Doon naman sa Venezuela, ang kapalit doon ay oils, di ba? Ang Amerika, hindi yan aatake o hindi yan tutulong sa isang bansa kung wala siyang makukuha. Sa Pilipinas nga, di ba? Pagkatapos ng sigarot diyan sa WPS, sigurado ako ang Amerika ang magmimina ng ating reserve oil sa WPS. Okay, ganun pa man ay okay lang yan kung Amerika dahil hindi naman komunista, di ba? So pag-comment na lang sa ating comment section. Anong masasabi nyo sa aggressive na pamamaraan ni Donald Trump? Bumba dito, bumba doon eh. Huli dito, huli doon. Siya na ba yung magtatag ng The New World Order? Pero dati na eh. Ang World Order ngayon, ang Amerika pa rin ang nag-establish niyan. At kung mayroong New World Order, yun daw ay galing sa pamalakad ng China kung sila yung magiging superpower. Okay, pag-comment na lang sa ating comment section mga kababayan, mga ka-good news. Anong masasabi nyo dito kay sa mga pahayag? Ako magpaalam na, huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Maraming salamat. Hanggang sa muli, see you on our next video.